Kung titingnan ng abalang pamilihang ito, tiyak na hindi mo iisiping ito ay isang bilangguan. Ang mga bilanggo rito ay pawang may nakakakilabot na mga mukha, subalit ang mga kilos ng mga kriminal ay may kalayaan. Nagagawa pa nga nila ang anumang gusto nila, maliban sa paglabas o pagtakas mula sa lugar na ito. Ang mga pwesto sa tabing daan ay itinayong lahat ng mga bilanggo mismo. Mayroon pang ang tindahan ng mga babae na nagbibigay kasiyahan. Hanggat may pera ka, anumang bagay ay maaaring maging iyo. Balik tayo ilang oras sa nakaraan, dalawang magnanakaw na nakasuot ng maskarang payaso ang dumating sa hangganan ng US at Mexico. Ang magnanakaw na nag-alis ng kanyang maskara sa kotse ay si Gringo. Piniga niya ang silinyador subalit hindi pa rin niya maalis ang tumutugis na pulisya. Ang kanyang kapareha sa likod ay malubharing napinsala. Ang pulisya ng Mexico ay mainit din na tumutugis sa kanyang likuran, sapagkat si Gringo at ang kanyang kasabwat ay nagnakaw ng $4 milyong na salapi mula sa isang sindikato. Ang mga pulis na kasalukuyang humahabol sa kanila ay bahagi rin ng underground na sistemang ito. Habang pinag-iisipan ng pagiging isang bilanggo, wala nang iba pang mapagpipilian si Gringo kundi ang gamitin ng isang maliit na rampang lupa upang tumawid sa pader ng hangganan patungo sa Mexico. Subalit nakalulungkot, biglang huminto ang kotse. Si Gringo din ay nawalan ng malay sa pagbagsak. Walang plano ang pulisya ng Mexico na arestuhin siya at plano nilang ibigay si Gringo sa pulisya ng US. Gayunpaman, nang matuklasan nila ang maraming pera sa backseat ng kotse, ang desisyon ay agad na nagbago. Tahasan silang tumangging ibigay siya. Wala ring magawa ang pulisya ng US dito dahil sila ay nasa teritoryo ng ibang bansa. Samantala, nakita ng mga gangster sa malayo ang pangyayaring ito. Upang maiwasan ang mga bagay na maging komplikado, hindi hinayaan ng mga pulis sa Mexico na siyasatin ng sino man ang kotse, at agad na kinuha si Gringo at ang pagkalaki-laking halaga ng salapi. Namatay ang partner ni Gringo dahil sa labis na pagkaubos ng dugo. Pagkatapos ay itinago ng mga pulis sa Mexico ang lahat ng salapi at naghanap ng random na kaso para ibaling ang kaso kay Gringo upang itapon siya sa bilangguan. Ang bilangguang ito ay mas tulad ng isang maliit na bayan. Ang mga call girl ay nasa lahat ng dako at ang paraan ng pangangasiwa ng pulisya sa bilangguang ito ay napakasimple rin. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo rito, maliban sa bagay na ito. Kung tungkol naman sa paninigarilyo at paggamit ng tawas, malaya kang gawin iyon. Maaari mo pang ang dalhin ang iyong asawa at mga anak sa bilangguan upang tamasahin ang buhay na gaya ng isang normal na pamilya. Tiyak na ito ang bilangguan na may pinakamataas na index ng kaligayahan sa mundo, subalit iyan ay makukuha mo kung ikaw ay may salapi. Sa kasamaang palad, lahat ng pera ni Gringo ay kinuha ng mga pulis. Pumupulot na lamang siya ng sigarilyo at naninigarilyo sa kawalang pag-asa. Pinuntirya ni Gringo ang isang tulisan habang siya ay nasa palikuran. Inilabas niya ang paa ng lalaki mula sa stall, saka ito ibinagsak at ninakaw ang kanyang pera at lahat ng mahalagang bagay. Itinago niya ang baril ng lalaki sa kisame, pagkatapos ay nagkunwaring walang nangyari at lumabas sa palikuran. Ang pera ay hindi malaki, subalit sapat na para sa kanya na makaraos. Kinabukasan, kinuha si Gringo para sa sapilitang pagtatrabaho, subalit isang grupo ng malalaking lalaki ang sumugod sa kanya at pinatumba siya sa lupa. Isang nurse ang mariing kumuha ng sample ng kanyang dugo habang ang gwardya ay nagbubulag-bulagan. Maliwanag na ito ay hindi isang magandang pisikal na pagsusuri. Nang maglaon, sa kanyang libreng oras, natuklasan ni Gringo na ang taong nangangasiwa sa bilangguan ay hindi ang warden kundi si Javi, ang leader ng gang na nakasuot ng pajamas at tumatawag sa bubong. Upang magkaroon ng mas mabuting buhay sa bilangguang ito, nagpasya si Gringo na maghanap ng pera. Una, binigyan niya ng pera ang warden upang maiwasan ang sapilitang pagtatrabaho. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nakita niya na ang botika ay maganda ang negosyo at maraming pera sa isang kahon. Kaya palihim siyang kumuha ng langis mula sa nagtitinda ng pancake upang magsindi ng apoy, palihim na nagbuhos ng langis sa tindahan ng pancake habang siya'y naglalakad, nagbubuhos ng bakas ng langis sa daan, at pagkatapos ay sinindihan ito mula sa malayo. Sa isang saglit, ang apoy ay kumalat sa pancake stand at naging sanhi ng sunog. Pagkatapos, habang pinapanood ng lahat ng nasa butika ang kaguluhan, palihim na kinuha ni Gringo ang pera mula sa banga, kaya nagkaroon siya ng pera. Nagpunta siya sa supermarket upang bumili ng sigarilyo at alak, at pagkatapos ay mahinahong pinanood ang kaganapan. Sa sandaling ito, isang bata sa tabi ni Gringo ang humingi ng sigarilyo sa kanya. Sa simula ay tumanggi si Gringo, ngunit aktwal na nakita ng batang lalaki ang ginawa ni Gringo at nagbantang isusumbong siya kung hindi niya siya bibigyan ng sigarilyo, kaya napilitan si Gringo na bigyan ng sigarilyo ang bata. Nagsimula siyang makipag-usap sa bata.
nalaman niyang narito ang mga magulang ng bata na nagsisilbi ng 15 taon na sentensya dahil sa pagbibenta ng droga. Nang mamatay ang kanyang ama, siya at ang kanyang ina ay namuhay ng mahirap. Subalit bago niya matapos ang kwento, ang batang lalaki ay kinaladkad pa uwi ng kanyang ina, si Dolores. Pagkatapos, umupa si Gringo ng isang maliit na silid gamit ang ninakaw na salapi. Bagaman hindi maganda, kahit papano ay mayroon siyang matutuluyan, mas mabuti pa nga kaysa roon sa mga natutulog sa lupa sa labas. Subalit malayang malayo ito sa mga taong namumuhay sa luho sa lugar ng mayayaman. Si Gringo ay patuloy na nagmasid kinabukasan at nakita niya na anumang bagay ay maaaring gawin dito, ngunit minsan mang makatakas ka sa bilangguan, ikaw ay babarilin on the spot sa lugar na iyon ng mga gwardya. Sinabi rin ng bata kay Gringo na mabibili ng pera ang lahat ng bagay dito, maliban sa pagtakas. Kahit na ang leader ng gang na si Javi ay kailangang bumalik ng nasa oras kapag siya'y namamasyal. Sinabi rin ng bata na balang araw, may posibilidad na mamamatay rin si Javi. Nagtanong si Gringo sa kadahilanan ngunit iniwasan ng bata ang pag-uusap tungkol dito at ibinaling ang usapan sa dalawang lalaki, isang payat at isang mataba na naglalakad sa kalye. Ang mataba ay kapatid ni Javi at ang payat ay pinsan niya. Kapwa nila pinangangasiwaan ng lahat ng gawain ni Javi sa bilangguan. Di nagtagal, araw na ng pagdalaw at ang bilangguan ay punong-puno ng mga bisita. Nakipagbuno pa nga ang bata sa isa pang bata, subalit natuklasan ni Gringo na ang taong mataba, ang kapatid ni Javi, ay lubhang kinagigiliwan ang bata. Isa pa, sinabi ng bata na siya ay special, na tila may lihim ang bata. Sa panahong ito, lumabas din si Javi upang siyasatin ang kanyang teritoryo. Nang makita ito ng bata, inilabas niya ang isang steel bar sa layuning salakayin si Javi. Matapos makita ang sitwasyon, agad na lumapit si Gringo at nagkunwaring nakikipag-usap sa bata. Sinabi ni Gringo na hindi man lamang niya alam kung nasaan ang weak spot. Ang tsansang mapatay si Javi ay katulad ng pagkapanalo sa lottery. Kung nais mong pumatay ng isang tao, kailangan mong gawin ito na may nakamamatay na pag-atake, dahil kung hindi, tiyak na ikaw ang mamamatay. Lubhang nadismaya ang bata nang marinig niya ito. Sinabi ni Gringo na matutulungan niya ang bata, ngunit kailangan niyang ihayag ang kanyang lihim. Malamang na inakala ng bata na talagang matutulungan siya ni Gringo. Pagkatapos huminahon, isiniwalat niya ang lihim. Lumalabas na si Javi ay nagkaroon ng sakit sa atay dahil sa kanyang labis na kasamaan at nangangailangan ng liver transplant upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Subalit ang uri ng dugo ni Javi ay bihira at ang ama lamang ng bata ang tanging katulad. Iyan din ang dahilan kung bakit namatay ang ama ng bata dahil sa sakit sa atay. Subalit ipinagpatuloy ni Javi ang kanyang masamang pamumuhay, ngunit di nagtagal ay hamina ang kanyang atay at ang bata na lamang ang natitira na may katugmang uri ng dugo. Ang batang lalaki ay isang backup na pagmumulan ng atay na iniingatan ni Javi. Ngayon ay malinaw na kung bakit iniingatan ng mga tauhan ni Javi ang bata, iyan ang dahilan. Naisip din ni Gringo ang sample ng dugo na kinuha sa kanya, ito ay upang ihambing ang kanyang dugo. Sinabi ni Gringo na maaari siyang makipagtulungan sa bata, maingat na magmamasid at magbibigay ng impormasyon ang bata, at tutulungan niya ang bata na iligpit si Javi at tumakas mula rito. Dahil sa kabaitan, hindi hinayaan ni Gringo ang bata na manigarilyo dahil siya ay bata pa. Dahil dito nagkaroon ng magandang impresyon si Dolores at nagkusa siyang makipag-usap kay Gringo sa kanyang libreng oras. Silang dalawa ay nag-inuman, anupat nagpalitan ng mga palagay tungkol sa pag-aasawa sa kanilang pag-uusap. Sinabi ni Gringo na siya ay may asawa, subalit ang kanyang asawa ay lumayas kasama ng isang dating kasamahan na nagngangalang Barnes. Niloko rin siya ni Barnes at kinailangan niyang mabilanggo ng 7 taon. Kaya madalas niyang pinapangarap na sana ay may bumaril kay Barnes sa kanyang pajama habang umiinom siya ng gatas sa umaga. Matapos ang ilang sandaling pagmamasid, nagpa siya si Gringo na pakitunguhan muna ang mga right hand ni Javi, simula sa payat na lalaki. Hiniling niya sa bata na makipagtulungan na ginamit ang isang ninakaw na relo upang ilayo ang bantay ng payat na lalaki. Ang bantay na ito ang siya ring ninakawan ni Gringo ng relo sa palikuran. Nakuha niya ang kanyang relo kaya talagang tuwang-tuwa siya. Sinamantala ni Gringo ang pagkakataong ito upang nakawin ang salaping na kolekta ng payat na lalaki. Ang payat na lalaki ay likas na labis-labis kung gumastos. Ang taong mataba ay hindi nasiyahan at inakala niyang sinayang ng payat na lalaki ang pera. Ang payat na lalaki ay hindi marunong magpaliwanag, ngunit naalala niya na pagkatapos niyang makita ang batang at si Gringo, ang pera ay naglaho sa hangin ng parang bula. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga gangster upang hulihin si Gringo at tanungin ang bata.
Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Gringo at agad tumakbo, pumasok sa palikuran upang kunin ang baril na itinago niya noon upang patayin ang mga gangster na humahabol sa kanya. Ang payat na lalaki ay kasalukuyang binubugbog si Dolores at ang bata. Sinikap ng taong mataba na pigilan siya, silang dalawa ay nag-away, at sa huli, ang payat na lalaki ay binaril ni Gringo nang dumating siya. Ngayong patay na ang payat na lalaki, galit na galit si Javi, ngunit nalaman niya mula sa mataba na balak ng payat na lalaki na patayin ang bata. Galit na galit si Javi anupat 2 beses niyang sinampal ang taong mataba. Papatayin niya si Gringo upang ibunto ng kanyang galit, ngunit sinabi ni Gringo na nailigtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagliligtas sa bata at tinulungan siyang patayin ang taong nais niyang patayin ngunit hindi niya magawa. Inakala ni Javi na ang taong ito ay hindi karaniwan, at sa kanyang galit, hindi siya nangahas na hilahin ang trigger. Nagdesisyon siyang hanapin muna ang pagkakakilanlan ni Gringo, ngunit walang pangalan, walang mga fingerprint, at wala kahit isang kriminal na record. Sa kabilang panig naman, si Guy, isang diplomatiko sa konsulado ng Estados Unidos, ay tumawag kay Gringo. Sa simula pa lamang, alam na ni Guy na si Gringo ay nakakulong dito at nalaman niya na si Gringo ay isang profesional na kriminal na may hawak na malaking halaga ng salapi. Nakilala niya ang mga Amerikanong gangster na dumating upang hanapin ang pera. Matapos malaman na tumakas si Gringo na may malaking halaga, sinabi niya kay Gringo na maililigtas niya siya kung ibabahagi niya ang pera sa kanya. Paano mahuhulog ang isang matandang Zorro na gaya ni Gringo sa bitag na ito? Ngayong alam na ni Guy ang lahat, tiyak na ibinenta niya ang kinaroroonan ni Gringo sa mga gangster upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Kailangang gamitin ni Gringo ang kanyang huling card. May kahusayan niyang hinanap ang taong mataba at sinabi sa kanya ang tungkol sa 2 opisyal ng pulisya na sinamsam ang kanyang $2 milyong. Sinabi ni Gringo na hindi siya makakalabas anuman ang mangyari, kaya kailangan lamang niya ang matabang lalaki upang ibigay ang bayad sa isang tagahanap. Inakala ng taong mataba na tila hindi nagsisinungaling si Gringo at agad na nagpadala ng mga mamamatay tao. Kasabay nito, unang nabihag ng mga gangster na Amerikano ang 2 pulis at iniulat ang kalagayan sa kanilang amo sa pamamagitan ng video call, pinahirapan sila habang tinatanong tungkol sa kinaroroonan ng iba pang pera. Gayunpaman, kahit na isama pa ang halaga ng salaping ginastos ng mga pulis, ang kabuuan ay 2 milyon lamang, subalit ang nawawalang pera ay nagkakahalaga ng 4 na milyon. Maling pinaratangan din ang 2 pulis dahil ang nakuha lamang nilang pera ay 2 milyon. Sa sandaling ito, ang 2 asasin ni Javi ay biglang pumasok at pinatay ang mga Amerikanong miyembro ng gang. Nakita ng mga pulis na sila'y mga tauhan ni Javi at agad na nagsumamo para sa kanilang buhay na sinasabing bibigyan nila ng bahagi si Javi. Subalit narinig ito ng pinuno ng American gang sa kabilang dulo ng video, kaya ang mga pulis ay hindi rin nakaligtas. Alam na ngayon ng mga Amerikano na ang pera ay nasa kamay ni Javi at ang 2 panig ay magkaaway na. Paanong ang sariling salapi ng isa ay madaling nakuha ng isa pa? Sa pamamagitan ng konsulado, isinaayos ni Guy na makapasok muna sa bilangguan ng 3 asasin sa hangarin na patayin muna si Gringo. Ang mga tauhan ni Javi, na hindi nalalaman kung ano ang nangyayari, ay nagpaulan din ng bala. Kaya sumiklab ang isang digmaan sa bilangguan. Nakipaglaban ang mga tauhan ni Javi sa 3 asasin at sumali rin sa laban si Gringo. Sa huli, ang 3 mamamatay tao ay nalamangan at namatay on the spot. Ngunit malaki rin ang nawala kay Javi sa pangyayari at nagpasya siyang patayin si Gringo, ang pinagmulan ng gulo. Subalit mahinahong sinabi ni Gringo kay Javi na hindi rin siya titigilan ng gang sa Amerika, ngunit maaari niyang iligpit ang pinuno upang magugol ni Javi ang pera ng payapa. Narinig ito ni Javi at pag-isipan, kung ito'y magtatagumpay, wala na siyang dapat ipag-alala. Kung mabigo ito, wala ring mawawala. Agad niyang ipinahanda ang mga dokumento, sandata, kagamitan, at iba pa, at ipinadala si Gringo sa US upang isagawa ang assassination. Siyempre pa, hindi niya hahayaang mabuhay si Gringo. Nagpadala siya ng 2 asasin upang sundan at upang patayin si Gringo sa loob ng 2 araw magtagumpay man o hindi ang kanyang misyon. Subalit maliwanag na hindi madaling malilinlang si Gringo. Nagsagawa siya ng isang ambush sa kahabaan ng daan at pinatay ang 2 asasin. Pagkatapos siya ay nagpanggap bilang isang mayamang direktor at tinawagan ng dock boss upang salubungin siya sa ilalim ng pagpapanggap na tatalakayin ang isang proyektong kawang-gawa. Alam ni Gringo na humahanga ang dock boss sa proyekto ng dakilang direktor na ito. Gaya ng inaasahan, ang dock boss ay sumang-ayon sa sandaling marinig niya. Sinabi sa kanya ni Gringo na ang kanyang assistant na nagngangalang Barnes ay makikipag-ugnayan sa assistant ng dock boss.
Pagkatapos, nagpanggap si Gringo bilang dock boss at hiniling sa mga Amerikanong gangster na pag-usapan ang pagpupuslit. Ang negosyo ng pagpupuslit ng mga Amerikanong gangster ay hindi mahihiwalay sa mga daungan at sa pakikipagtulungan ng kapitan, nagkasundo sila. Kinabukasan, nagpanggap si Gringo bilang assistant ng direktor, si Barnes, at nakipagkita muna sa dock boss habang nagsisinungaling na darating ang direktor sa kalaunan. Pagkatapos, habang ang dock boss ay abala, pinatulog siya ni Gringo at kinaladkad sa palikuran. Sa panahong ito, dumating na din ang pinuno ng American Gang. Inakala ng sekretarya na sila ang direktor at ang mga tauhan nito, kaya dinala niya sila sa tanggapan ng dock boss. Nagsinungaling si Gringo na pumunta sa palikuran ng dock boss. Umalis ang sekretarya nang walang anumang paghihinala. Inakala ng mga Amerikanong gangster na si Gringo ay ang subordinate ng dock boss at walang anumang bantay, at nauwi sa paglamon sa 2 granada na matagal nang inihanda ni Gringo. Ang alarma sa apoy sa gusali ay nagsimula, at ang sistema ng pagsugpo sa apoy ay nagsimulang mag-spray ng tubig sa lahat ng dako, at umalis si Gringo na may hawak na payong. Kasabay nito, dahil sa nangyaring shootout sa bilangguan, hindi na makapagbulag-bulagan ng pamahalaan at nagpa siyang isara ang bilangguan, kaya nagpa siya si Javi na isagawa ang liver transplant bago umalis. Alam na ni Dolores na dumating na ang panahon ng transplant nang pumasok ang doktor. Kaagad niyang itinago ang bata sa isang lihim na butas. Si Dolores ay pinahirapan upang ilabas ang bata, subalit bilang isang ina, tiniis ni Dolores ang malupit na pagpapahirap para sa buhay ng kanyang anak at tumanggi siyang magsalita. Sa huli, hindi matiis ng bata na marinig na pinahihirapan ng kanyang ina, kaya kumuha siya ng isang steel bar at nagtungo upang hanapin si Javi. Sa harap ni Javi, lubhang sinaksak ng bata ang kanyang sarili sa tiyan. Si Javi, sa puntong ito, ay walang balak na iligtas si Dolores at agad na hiniling sa doktor na iligtas ang bata. Mabuti na lamang, ang sugat ay hindi grabe, at ang atay ay hindi napinsala, kaya nagpa siya si Javi na isagawa agad ang paglilipat ng atay. Sa sandaling ito, sinalakay ng armadong mga pulis ang bilangguan upang arestuhin ang mga bilanggo. Nagsimula ang ganap na kaguluhan sa labas. Pagbalik dito ni Gringo, natagpuan niya ang tirahan ni Guy sa konsulado. Sa simula ay nais niyang hanapin ni Guy ang bata at ang kanyang ina, ngunit nalaman niya na ang bilangguan ay nagsimula ng isang matinding crackdown at si Javi ay magsisimula ng isagawa ang liver transplant niya. Sa puntong ito, kinuha ni Gringo ang ID card ni Guy at sumugod agad sa bilangguan. Pagkatapos, siya ay nagpanggap bilang isang miyembro ng US Embassy at madaling nakapasok sa bilangguan. Sinamantala ang pagkakataon habang nagpapalitan ng putok ang mga pulis at mga tauhan ni Javi, siya ay dumiretso sa operating room. Sa kabutihang palad, ang operasyon ay nasa unang yugto pa lamang. Ang transplant ay hindi pa nagsisimula. Ginamit ni Gringo ang buhay ni Javi upang takutin ng matabang lalaki na iginiit na ibigay niya si Dolores. Tinutukan ng isang nurse si Gringo ng baril, kaya sumuko si Gringo, ngunit nagpapanggap lang pala ang nurse na nagbigay ng pagkakataon kay Gringo na patayin ng matabang lalaki na nagligtas kay Dolores. Lumalabas na hindi nasisiyahan ang nurse sa ginagawa ni Javi at ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos, ang lahat ay nagsuot ng damit ng mga kawani ng medisina at itinulak ang bata palabas, matagumpay na naiwasan ng pagtugis at naiwasan ang mga tauhan ni Javi. Mabilis na inihagis ni Gringo ang pera sa ilalim ng isang cart habang walang nakatingin. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya nailigtas ang pamilya ni Dolores, kundi nakapaglabas din siya ng halos 2 milyon na pera. Walang nagmamalasakit kay Javi matapos na mabiyak ang kanyang tiyan at ang kanyang wakas ay kamatayan lamang. Pagkalipas ng ilang panahon, narating ni Gringo ang isang ligtas na lugar, binawi ang 2 milyon na pera, at dinala si Dolores at ang kanyang anak na lalaki sa isang isla kung saan walang nakakakilala sa kanila na nagpasimula sa maligayang buhay ng isang mayaman. Sa pagtatapos ng pelikula, dahil ginamit ni Gringo ang pangalan ni Barnes upang linlangin ang dock boss, pinangunahan ng dock boss ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Barnes. Hindi pa babanggitin na ang taong ito ay talagang kamukha ni Gringo, kaya inakala siya ng dock boss bilang si Gringo. Katulad ito sa panaginip ni Gringo. Kasabay nito, binuksan ni Gringo ang kanyang mga mata mula sa kanyang panaginip, ngunit hindi niya alam na natupad ang kanyang panaginip. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.